Naglalaro ang bata nang biglang may nahulog na barya. Akala ng bata ay pinaglalaroan siya ng kanyang ama, tatay, ngunit walang kahit isang tao sa hardin. Sumisid ulit si Elliot sa pool. Ngunit kakaibang nahulog ang barya, inakay nito ang bata pasulong. Hanggang sa drainage hole, tumigil ang barya. Kinuha lang ito ni Elliot. Kamusta? May lumabas na babae sa tabi ng swimming pool. Ngunit pagkatapos lumangoy ni Elliot, nahanap ko na lahat, nawala na naman ang figure ng taong iyon. Inakala ng bata na biro iyon ng kanyang ate at muling sumisid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw muli ang figurang iyon. Sa puntong ito, nakaramdam ng takot si Elliot. Gusto niyang umalis sa swimming pool ngunit muling umalingaw-ngaw ang boses na iyon. Kamusta? Naririnig mo ba ako? Kailangan ko ng tulong. Ang tunog ay nagmumula sa pump ng tubig. Rebecca daw ang pangalan niya. Nahanap ko na ang laruan mo. Tulala na pinasok ni Elliot ang kanyang kamay. Inilabas niya ang Ultraman, ngunit ang kabilang dulo ay nasabunot sa buhok ng dalaga. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Ang mga halimaw ay lumitaw din sa unang pagkakataon. Tumakbo si Elliot palabas ng swimming pool. Sinabi niya ito sa kanyang ina, ngunit nang lumabas si Eva. Kakaibang tahimik sa garden. Nakita mo ba siya? Rebecca ang pangalan niya. Sabi niya hinahanap niya ang kanyang ina. Lumapit si Eve sa swimming pool at binuhat si Ultraman. Sinabi niya ito sa kanyang asawa. Sabi ni Ray na may sumilip at hindi sumagot sa tanong na ito. Dahil kapag nasa pool siya, pinagaling niya ang nabali niyang kanang paa. Sa hapon, pumunta si Ray sa training ground. Isang galaw lang ay nabigla ang lahat. Ang baseball ay nabasag ng isang paniki, diretsong lumipad palabas ng field. Diyos ko, malakas ang lakas niya salamat sa swimming pool na ito. Kung libre si Ray, doon siya sa loob. Natagpuan din ni Eva na kakaiba ang eksenang ito. Kinagabihan, nagpunta ang mag-asawa sa isang party, naiwan ang kanilang mga anak sa bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, palihim na dinala ng panganay na kapatid ang kanyang nobyo at nakipaglaro pa. Iminungkahi ng lalaki na maglaro ng taguan, na iniwan ng kapatid na babae sa swimming pool. Biglang namatay ang ilaw, malabo niyang nakita ang paglitaw ng isang figura. Akala ng ate ay boyfriend niya iyon kaya sumugod siya. Hindi niya alam na isa pala itong halimaw na may puting buhok. Nahuli kita. May nakita rin siyang figure sa tubig, kaya sumisid siya pababa. Ngunit kahit isang buhok ay hindi nakita. Sakto namang napatingala si ate. Nandito ako. Akala niya pa naman biro iyon ng nobyo kaya naman hinabol niya ito. Pero naging butas ang maliit na swimming pool. Kahit lumangoy ako, hindi ko maabot ang pampang. Huminto si ate. Isang kamay ang biglang humawak sa kanyang bukong-bukong. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang mga paa pababa. Nakatakas ang nakatatandang kapatid na babae mula sa pagkaalipin. Nang makita ang liwanag sa itaas ng aking ulo, sinubukan ng nakatatandang kapatid na babae ang kanyang makakaya na lumangoy, hindi nang ahas na huminto. Nang siya ay bumangon mula sa tubig, laging nandito ang boyfriend niya. Sa ibaba at sa itaas ay dalawang magkaibang espasyo. Ang panganay na kapatid na babae ay tumakbo palayo sa swimming pool dahil sa takot. May humawak sa akin. Isang bagay, hindi ka ba sa baba? Lagi akong nasa dalampasigan. Wala akong makita. Ilang segundo ka lang nasa baba. Baka naipit sa panlinis ng pool. Hindi alam ng panganay na kapatid na babae kung may nakahawak lang sa kanya o hindi. Sa oras na ito, ang kanyang mga magulang ay nagkataong pabalik mula sa isang party. Umalis din si Polo sa lugar na ito. Ngunit may nakita ang kapatid na babae sa tubig na nakatingin sa kanya. Kinagabihan ay hinanap ako ng aking nakababatang kapatid. Dahil may nakita din siya. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa kapatid ko. Ngunit ayaw itong banggitin ng kapatid na babae. Naging mas maganda ang mga bagay mula noong lumipat tayo dito. Ang ibig kong sabihin ay mas malakas si tatay. Sobrang saya din ni mama. Gusto mo bang takutin sila tapos lumipat ulit ng bahay? Ano ang mas makatwiran? Tinutulungan ba tayo ng swimming pool o minumulto? Paano kung pareho? Naputol ang pag-uusap nila ng boses ng ina. Agad namang itinago ng magkapatid ang kwento. Kinabukasan ay may party. Lihim na inilabas ni Elliot ang camera ng kanyang ama. Naglalaro ang iba. Maingat na sinusundan ng bata ang bawat galaw. Sa oras na ito, dumilim ang langit at nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Isang itim na usok ang biglang lumitaw. Agad itong lumipad sa bibig ng lalaki. Nagdilim ang kanyang mga mata at nawalan ng malay, saka niyakap ang kanyang anak. Pabalik sa malalim na tubig. Ang tubig ay nasa itaas ng ulo ng bata, ngunit niyakap pa rin niya ito ng mahigpit. Nalaman ito ni Elliot. Tinawag niya ang kanyang ina na lumapit. Nailigtas ang bata bago malunod. Mahigpit na napisil ang kanyang mga binti na may dalawang pasa. Bagamat maayos ang dalawa, ang metamorphosis ni Ray ay nakikita ng mga kapitbahay. Sorry talaga, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Huwag ka na ulit lalapit sa bahay namin.
Nang makaalis ang lahat, gulat na nakatayo si Eve sa tabi ng pool. Naniniwala siya na may mali sa swimming pool. Gustong umalis sa bahay na ito kasama ang kanyang 2 anak, ngunit hindi iyon iniisip ni Ray. Pinagaling ng swimming pool ang kanyang mga binti. Baliw ka ba? Muntik na akong malunod ngayon. Muntik din malunod yung batang yun. Gustong umalis ni Eva, ngunit may sinakal si Ray, at habang lumalayo siya, mas nahihirapan itong huminga. Makakabalik lang sa villa. Nang hina si Ray, gusto niyang bumalik at lumangoy muli sa pool. Isang beses na lang. Kailangan ko lang magbabad saglit. Kung hawak mo ako sa pool, makakabawi ako. Sa oras na ito, sinapian si Ray ng mga multo. Adik siya sa swimming pool na nagpapalakas sa kanya. Nagalit si Eva at sinubukang alisan ng tubig ang swimming pool, pagkatapos ay pumunta upang imbestigahan ang impormasyon tungkol sa may-ari ng bahay. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang pamilya ay nawala. Isang babae lang ang nabubuhay. Lumapit si Eve sa kanya. Nang marinig na ang asawa ni Eva ay nakatanggap ng panloob na enerhiya. Sinabi niya ang totoo, magtapon ng barya sa tubig. Manalangin ng buong puso, magic water. Nang matapos magsalita, bumagsak ang itim na luha. Nakakonekta pala ang swimming pool sa isang lawa. Napaka-magical ng tubig dito. Maaari kang makakuha ng lakas sa pamamagitan lamang ng pagbabad. Ngunit sa sandaling magising ka, kakailanganin mong magbayad ng kabayaran sa iyong buhay. Upang mailigtas ang kanyang anak na may malubhang karamdaman, naging biktima ang kanyang anak na babae. Huwag kang mag-alala sa asawa mo. Siya ang tutuparin ng mga hiling. Nabawi niya ang kalusugan niya. Katulad ng anak ko, ito ay katumbas ng halaga. Maiintindihan mo rin sa wakas. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi ito pag-ibig. Lagi kang hinahanap ng anak mo. Ang babaeng kausap niya ay ang babaeng nagngangalang Rebecca sa swimming pool. Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, hindi nakalmado ang matandang babae. Malapit na itong matapos, muling tatahimik ang tubig, at hahanapin ng ibang tao ang bahay na iyon. Narinig ito ni Eve, may napagtanto siya. Nagmamadali siyang umuwi, lalong nagiging abnormal si Ray, naposes na siya. Nagsimula na ring umagos ang tubig sa swimming pool pabalik. Ang lahat ng mga bansa ay may mga sensor. Sa sandaling ito, isang pasang niyaw ang umakit kay Elliot. Naipit ang kuting sa swimming pool. Umakyat siya sa gangplank upang iligtas ang kuting. Hindi man lang napansin na lumingon ang hawakan sa tabi niya. Nang hawakan ni Elliot ang life buoy, wala sa itaas. Kapag nahulog si Elliot sa tubig, mabilis na umiikot ang takip ng pool. Narinig ng kapatid na babae ang ingay at tumakbo palabas. Nang makita ang kanyang kapatid na nasa ilalim pa rin ng lambat, hinawakan niya ang hawakan. Ngunit halos mabali ang daliri niya sa sobrang lakas ng pag-ikot. Sa pagkakataong ito, mabilis ding tumakbo pabalik si Eva. Nagtutulungan ang mag-ina para kontrolin ito. Umalon si Eva sa lawa. Walang bakas na nasa swimming pool ang kanyang anak. Mayroon lamang isang napakalalim na black hole. Ang pagmamahal ng ina ay laging dakila. Kinuha niya ang tubo ng tubig na dati niyang hininga at muling tumalon pababa. Ngunit ang mga black hole ay walang katapusan. Nakita ko na lang na wala na ang mga tubo ng tubig pero wala pa ring bakas ng anak ko. Huminga ng huling hininga si Eva, determinadong lumangoy ng mas malalim. Sa wakas, nakita niya ang kanyang anak na lumulubog. Sa sandaling ito, tahimik si Elliot. Sa pagbabalik ni Eva, hindi mabilang na masasamang espiritu ang gustong panatilihin silang dalawa. Nahulog ang flashlight, hinabol din ng mga multo ang ilaw. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Eve. Ngunit nang walang flashlight, nawala siya sa daan pabalik. Sa pagkakataong ito ay biglang lumitaw ang isang batang babae. Siya pala ang patay na si Rebecca. Dahan-daang naglabas ng barya ang dalaga. Ngunit muli itong lumitaw. Sa natulala ng mga mata ni Eve, nabaligtad ang espasyo. Napagtanto din niya na ang kabaligtaran ng direksyon ay ang tamang paglabas. Nakatakas din si Eva sa swimming pool kasama ang kanyang anak. Ngunit hindi na humihinga si Elliot. Nang si Eva ay nananabik na iligtas ang kanyang anak, biglang lumapit si Ray. Siya ay ganap na nawala ang kanyang dahilan sa oras na ito. Agad niyang sinakal ang asawa. Tubig ang pumili nito. Mahilig siya sa swimming pool. Ang aking anak ay palaging narito. Lagi kang nandito. Sa hindi inaasahan, ang kanyang anak na babae ay isang masamang babae. 2 hampas ay napasok si Ray. Matapos may dura ang itim na tubig, pansamantalang namulat si Ray. Sinugod ni Eve ang kanyang anak sa ospital. Ngunit muling lumitaw ang itim na gas sa swimming pool. This time si Elliot na naman ang naposes. Nakita ito ni Ray, malinaw na may kailangang magbayad. Bilang ama, desidido siyang pumasok sa swimming pool. Dad, saan mo gustong pumunta? Huwag kang babalik, tatay. Sa sandaling napalunok si Ray, nagising din si Elliot, bumalik na sa normal ang lahat. Una sa lahat, huwag nating sabihin na napaka-normal ng horror level ng pelikula. Ni hindi ko nga alam kung ano ang itsura ng halimaw na iyon.
Ngunit bilang isa sa ilang mga horror movies sa pagtatapos ng taon, mayroon pa rin akong lakas ng loob na irekomenda ito sa lahat. Ang dapat pahalagahan ay ang pagmamahal ng isang magulang ang pinakadakila sa mundo. Buhay ko man ang kabayaran, hindi ako magdadalawang isip. Okay, eto tayo ngayon. See you sa susunod na video. Paalam.